Father Danis, brothers and sisters in Christ, good evening po sa inyong lahat. Today, we are being visited by Saint Mary Magdalene. So, we welcome her to our diocese. Alam niyo po, sa simbahang Katoliko ay may 3 grado ng celebrations. Ang una po ay yung tinatawag natin na memorial. At ang nakakataas sa memorial at yun yung pangalawa ay yung tinatawag natin na feast. And then ang pinakamataas ay yung tinatawag natin na solemnity. Dati-rati, ang July 22 ay Memorial of Saint Mary Magdalene. Dati-dati. Pero po, nung ang Santo Papa ay si Pope Francis, nung 2016 ay yung memorial na yan ni Mary Magdalene ay inangat niya. Ginawa niyang Feast of Saint Mary Magdalene. At mayroon siyang binigay na 2 dahilan kung bakit inangat niya from memorial to feast. Ang una ay sabi niya, kasi kay Mary Magdalene, unang nagpakita si Jesus Christ after His resurrection. Ang pangalawa ay dahil si Mary Magdalene ay apostle to the apostles. Ano ang ibig sabihin niyan? Na si Mary Magdalene ang inatasan ni Jesus na ipaalam sa mga 12 apostles ang tungkol sa kanyang resurrection. So she was the messenger of Jesus Christ to the apostles. Kaya ang tawag sa kanya ay apostle to the apostles. The next point, my dear friends, is this. Alam natin lahat yung pangyayari noong first Easter Sunday. Noong maagang-maaga ng linggo ay pumunta si Mary Magdalene sa puntod ni Jesus. Alam natin yung pangyayari. Pero alam niyo po, mayroon tayong problema. Mayroong mahirap maintindihan doon sa pangyayari. Ano yun? Alam naman natin na si Mary Magdalene at iba pang mga kababaihan at saka mga apostles ng ating Panginoon ay ilang beses yan na sumama sila kay Jesus sa kanyang ministry. So, kilalang-kilala nila si Jesus. And then, hindi lang yan, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, hanggang nung siya ay mamatay, nung Good Friday, ay nandun si Mary Magdalene. And then, 3 days later, si Jesus ay nag-resurrect. Now, ito ngayon ang problema. Sinasabi doon sa Ebanghelyo na si Mary Magdalene, hindi niya nakilala si Jesus. Ayun ang mahirap maintindihan. Kasi kilalang-kilala niya si Jesus. Sumasama pa siya sa ministry ni Jesus. Kitang-kita niya hanggang nung mamatay si Jesus. And then only after 3 days, hindi niya nabukaan. Pwede ba yun? Yun ang problema. Pero my dear friends, ang mga eksperto po sa Biblia ay mayroon silang 2 theories kung bakit, yes, maaari nga na si Mary Magdalene, hindi niya namukhaan si Jesus. Even only after 3 days. Maaari, sabi ng mga Bible experts. At ang unang explanation nila ay ito. Nung si Mary Magdalene ay pumunta doon sa puntod ni Jesus, iyak siya ng iyak. Lalo na nung makita niya na wala doon ang bangkay. Iyak siya ng iyak. At sabi ng mga Bible experts, dahil sa matinding iyak niya,
ay makapal yung kanyang luha sa mata. At yung makapal na luha niya sa mata, yun ang nag-blurred ng kanyang vision. Kaya hindi niya namukhang mabuti si Jesus kasi natakpan ng luha ang kanyang mata. So maaari nga, sabi nila. But then, deeper reflection, my dear friends, is this. Na yung luha na yun ay simbolo ng lungkot dahil sa kamatayan ni Jesus. Na inaakala pa ni Mary Magdalene, even after 3 days, ay patay pa rin. So, yung tears are tears of Mary Magdalene dahil sa pagkamatay ni Jesus.